Short story, A Mother's Heart. Dinadala ng isang anak na lalaki ang kanyang matandang ina sa kailaliman ng mga bundok at balak na iwanan siya doon. Sa daan, binali ng ina ang maraming sanga at iniwan ang mga ito sa tabi ng daan. Nakaramdam ng kakaiba ang anak at tinanong siya kung bakit niya ginagawa iyon. Sumagot ang ina, "Anak, ginagawa ko ito upang hindi ka maligaw sa iyong pag-uwi." Ito ang puso ng isang ina, gustong siyang iwan ng anak, ngunit mahal pa rin niya ito. Kung sakaling hindi siya makahanap ng daan pauwi, binali niya ang mga sanga at itinapon ito sa gilid ng daan upang makagawa ng isang palatandaan. Ngayon, tayo ay tulad ng anak na ito, napaka mapanghimagsik. Tinatrato natin ang Diyos tulad ng pagtrato ng anak sa kanyang ina. Hindi tayo sumasamba sa Diyos ng taos puso, lalo na ang magkaroon ng tunay na paggalang sa Diyos. Tinatrato natin siya ayon sa nais natin, tulad ng sinabi ng salita ng Diyos na, mula sa paglikha hanggang sa ngayon, nakapagtiis ng sobrang sakit ang Diyos, at nagdusa ng napakaraming pag-atake. Ngunit kahit na ngayon, hindi pa rin nilulubayan ng tao ang Diyos sa kahihingi. Sinusuryang mabuti pa rin niya ang Diyos. Wala pa rin siyang pagpaparaya sa Diyos, at walang ginawa kundi bigyan siya ng payo, at punahin siya, at disiplinahin siya. Na tila malalim na natatakot na dadaan ang Diyos sa maling landas, na ang Diyos sa lupa ay malupit at hindi makatwiran, o nanggugulo, o nawala siyang kahahantungang anuman. Laging may ganitong uri ng saloobin ang tao tungo sa Diyos. Paanong hindi ito makakapagpalungkot sa Diyos, sa pagiging katawang tao, dumanas ng matinding sakit at kahihiyan ng Diyos? Gaano pa kalala, kung gayon, na ipatanggap sa Diyos ang mga aral ng tao? Mula sa gawain at pagpasok, Siyam, ang makapangyarihan ay may habag sa mga taong ito na nagdurusa ng labis. Kasabay nito, nanghihinawa na siya sa mga taong ito na walang kamalayan, dahil kinailangan niyang maghintay ng sagot sa napakatagal na panahon mula sa mga tao. Hangad niyang maghanap. Hanapin ang iyong puso at ang iyong espiritu. Bigyan ka ng tubig at pagkain upang gisingin ka, upang hindi ka na mauho at magutom. Kapag pagod ka na at nararamdaman ang labis na kapanglawan ng mundong ito, huwag magulumihanan, huwag manangis, tatanggapin ng makapangyarihang Diyos, ang tagapagbantay, ang iyong pagdating anumang oras, mula sa ang hinagpis ng makapangyarihan sa lahat. Hindi mahalaga kung paano natin saktan ang puso ng Diyos sa mga nakaraan. Ipinapakita pa rin ng Diyos ang kanyang pagmamalasakit sa atin. Ang importante ay ang katanungang ito. Hindi ba natin kayang ingatan at aliwin ng kaunti ang pusong nalulungkot ng Diyos ngayon?